Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi niya maiwasang maramdaman na maliban sa maamong itsura ni Gerald, lalo siyang gumagwapo kahit nakaswal lang ang suot niya habang tinititigan niya si Gerald ng matagal. Siguradong mas gwapo siya kaysa sa kanyang boyfriend sa lahat ng paraan. Hindi na kinaya ni Gerald ang ganitong klase ng atensyon kaya umalis na siya agad. Kung kinamumuhian man niya sila o hindi, wala na siyang pakialam. Dahil pagkatapos ng lahat, nagpapanggap lang naman sila ni Elena. Diyos ko! Elena, hindi mo sinabi sa akin na si Gerald ay si Seymour Crawford. Halos masaktan ng tiyahin mo si Seymour Crawford tulad ng ginawa ng nakakatanda mong tita. Pinalakpak ni Ruby ang kanyang mga kamay dahil sa labis na tuwa. Halatang hindi nasisiyahan si Harriet nang marinig niya ito. Sinasabi ko, Ruby, ikaw ang nagsasalita ng masama sa una, at malinaw na ikaw ang nagdamdam kay Crawford. Kaya, paano mo masasabi na ako ito? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang aking anak na babae. Ang aking tono ba ay walang kabuluhan sa lahat ng nakikipag-usap ako kay Crawford ng mas maaga? Hindi ba't ang pangalawa mong tiyahin na pinagtutuyan siya ng tuluyan? Nagmamadaling tanong ni Harriet sa kanyang mga anak na babae. Hindi alam ng kanyang mga anak na babae kung ano ang sasabihin. Sa kabutihang palad, sinabi ng manugang niya na si Pierre, sa palagay ko hindi. Hey! Bukod, ang ugali ni Crawford ay medyo maganda nung umalis siya ngayon lang. Tiyak na hindi siya mukhang may hawak man laban sa atin. Si Harriet ay tumingin kay Pierre na naiinis na sinabi niya, hindi mo ba alam ang sarili mong lugar? Tinanong ko ang aking anak na babae kung bakit sinusubukan mong magsalita ngayon. Sa palagay mo ba maaari kang magpakitang gilas dahil lamang sa mayroon kang pera? Napakasungit mo. Bakit hindi ka may matutunan kay Gerald na napakahusay at matatag? Naging berde agad ang mukha ni Pierre. Sa oras na ito, biglang tumawa ang kasintahan ng kanyang pangalawang pinsan na si Felix. Natatawa ka? Anong pinagtatawanan mo? Sa palagay mo ba napakahusay mo? Palagi kang nagpapanggap na napakahusay at mapang-api sa lahat ng oras. Mayroon ka bang sapat na pera upang maging mapagpanggap? Ang isang bungkos na mga napakahusay na hindi nangangako sa lahat. Nais kong pareho kayong lumayo sa aking mga anak na babae sa hinaharap. Sigaw ni Harriet. Matapos makilala si Gerald, na walang iba kundi si Crawford ngayon, sa wakas ay napagtanto ni Harriet na kapwa niya hinaharap na manugang ay napakababa. Hindi lamang sila mababa, ngunit hindi man sila fit para maging tao. Pasimpleng hindi pinansin ni Ruby ang kanyang kapatid. Pasimple siyang lumingon at hinawakan ang kamay ni Elena habang sinabi niya, Elena, talagang kailangan pa nating mag-ikot sa hinaharap. Ang iyong tiyahin ay hindi pa nakapunta sa Wayfair Mountain Entertainment dati. Dahil napag-usapan na ni Gerald ang tungkol dito, bakit hindi mo kami dalhin doon upang tumingin sa paligid? Opo, Elena. Dalhin mo kami doon. Wala ako sa mood. Kung nais mo, maaari kang pumunta at tumingin ng mag-isa. Simpleng sagot na Elena. Napakalamig ng boses niya. Hindi niya sinasadya na idirekta ang kanyang galit sa kanyang mga tiyahin, gayunpaman, nasa kalagayan ng pagkalito ngayon si Elena. Ito ay dahil kanina pa nakaupo si Elena kasama si Gerald. Sa makatuwid, nangyari si Elena upang makita ang mga nilalaman ng isang text message na natanggap ni Gerald sa WeChat. Ito ay isang text message na ipinadala ng isang batang babae na nagngangalang Mila at hinihiling niya kay Gerald na samahan siya na maghapunan. Pagkatapos nito, nagsinungaling sa kanya si Gerald at sinabi sa kanya na nasa universidad talaga siya bago siya umalis ng nagmamadali. Hindi man lang naglakas loob si Gerald na sabihin sa ibang babae na kasama niya ang ibang babae sa oras na ito. Masasabi ni Elena na halatang pinangalagaan ni Gerald ang tungkol sa batang babae na ito. Pinaramdam nito kay Elena na parabang natanggap niya ang isang direktang hampas sa kanyang puso. To put it bluntly, ano ang dahilan kung bakit siya humihingi ng tulong kay Gerald sa huling 3 hanggang 4 na beses? Dahil ba sa totoong kailangan niya ng tulong ni Gerald? Bukod dito, hindi ba makakakuha si Elena ng iba na magpanggap na kasintahan? Bakit kailangan niyang hanapin si Gerald? Hindi ba't dahil lamang sa nais niyang lumikha ng mas maraming mga pagkakataon upang makagugol ng mas maraming oras kay Gerald? Gayunpaman, ang naiisip lang ni Gerald ay ang batang babae na nagngangalang Mila. Masasabi lamang niya sa pamagitan lamang ng pagtingin sa nerbiyos na ekspresyon ng mukha nito.
Kaya, ang isip ni Elena ay ganap na blangko sa oras na ito, at wala siya sa mood na gumawa ng anuman. Pasimple niyang ginusto na mag-isa. Sa oras na ito, bumalik na si Gerald sa campus. Dumiretso siya papunta sa pasukan ng cafeteria. Pagdating doon, dali-dali niyang pinadalhan si Mila ng isang text message, "Bakit wala ka pa sa cafeteria? Naghihintay pa rin ako sa iyo sa pasukan ng cafeteria." Naisip ni Gerald ang mga trick na itinuro sa kanya nina Noemi at Harper, upang maiugnay ang katotohanan sa ilang kasinungalingan ng sabay. Humingi ng paumanhin si Mila, "Hehe. Pupunta ako doon. Natapos lang ako sa pagpupulong para sa aming departamento ng pagsasahimpapaw. Paumanhin sa paghintay sa iyo." Talagang gumana ang trick na ito. Napaisip si Gerald sa sarili. "Hoy! Narinig mo bang ang isang batang babae ay halos nagpakamatay ngayon?" Sa oras na ito, nangyari na narinig ni Gerald ang talakayan na nangyayari sa pagitan ng ilan sa mga batang babae na naglalakad sa kanya sa oras na ito. "Ha? Magpapakamatay? Bakit? Humph! Hindi ba't dahil lang yan sa pag-amin niya ng kanyang pagmamahal kay Silas ngunit hindi siya tinanggap ni Silas? Pagkatapos, hindi na nagawang mag-isip ng tama ang babaeng iyon. Ay, iyon pala ang dahilan. Hay! Tila parang dumarami ang nagsisimulang magtapat ng kanilang pagmamahal kay Silas ngayon. Gayunpaman, tila may narinig akong tsismis nitong mga nakaraang araw. Mukhang may isang dalaga na nagiging malapit kay Silas. Damn it! Nakakaingit naman. Napakaswerte naman ng babae na iyon na maging paborito ni Silas. Hindi mahalaga kung sino ang iba pang mga batang babae ay interesado sa lahat, mayroon lamang akong isang layunin sa isip, at iyon ay walang iba kundi si Crawford. Humph! Sa oras na ito, isang napakalamig at magandang batang babae na mukhang isang diyosa ang nagsalita. Wow! Walang makakita o makakatouch kay Crawford talaga. Paano siya marahil ay kakit-akit tulad ni Silas? Oh? May mali ba sa'yo bakit ka nakatayo sa harap ng pasukan ng cafeteria at hinaharangan ang daan ng lahat? Hindi mo ba napagtanto ang iyong sariling kahangalan? Ang ilang mga batang babae ay nagpatuloy ng kanilang malakas na talakayan habang malamig silang nakatingin kay Gerald. Puffed! Ngumuso si Gerald nang hindi niya pansinin ang mga ito ng direkta. Hello, Gerald. Sa oras na ito, nilakad na siya ni Mila. Paglalakad niya palapit sa kanya ay inakbayan na ni Mila ang kamay ni Gerald. Tulad din sila ng ibang boyfriend at girlfriend. Sa katunayan, medyo kakaiba ang engkwentro sa kanilang dalawa. Matapos ang huli nilang hindi pagkakaintindihan, alam ni Mila kung ano ang totoong damdamin ni Gerald, at alam din ni Gerald kung ano ang gusto ni Mila. Nung gabing iyon, tinanong siya ni Gerald na magiging girlfriend mo ba ako, na sinagot ni Mila, hindi ba laging ganoon? Walang kaakit-akit o malaking pag-amin sa pag-ibig, at walang anumang dramatiko, ngunit pareho silang natapos bilang mag-asawa. Hindi man lang nag-abala si Gerald na tanungin kung implicitly na ipinahiwatig ni Mila na palagi siyang naging peke o totoong kasintahan. Hindi alintana kung ano ito, ang sitwasyon sa ngayon ay perpekto sa kanya pa rin. Halika at kumain na tayo. Ano ang kakainin natin ngayong gabi? Tanong ni Mila. Gusto kong kumain ng nilagang baboy. Pareho silang nagpatuloy sa pakikipag-chat at pagtawa nang sabay silang pumasok sa cafeteria. Maraming batang lalaki na nakasaksi sa tagpong ito ang hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkainggit at inggit. Napakagandang dalaga ni Mila. Bakit napunta siya sa isang tulad nito? Ito ay hindi ka panipaniwala. Pagkatapos nito, inihain ang isang plato ng nilagang baboy at ilang pinggan ng gulay. Magkaharap na naghahapunan sina Gerald at Mila. Sa oras na ito, maraming mga lalaki at babae ang nakaupo sa paligid nila. Lahat sila ay pinag-uusapan tungkol kay Silas at ang bilang ng mga batang babae na nabigo na ituloy siya. Nataranta din si Gerald. Bakit ang profile na ito ng Silas? Nandito ba talaga siya para mag-aral? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Haha! Sa palagay mo ba ang lahat ay katulad mo? Sinanay ka ng iyong pamilya sa pamagitan ng pamumuhay sa kahirapan sa loob ng maraming taon, ngunit sa kabilang banda, siya ay nasisira mula pa nang siya ay ipanganak. Nga pala, Gerald, bakit hindi mo sabihin sa akin kung gaano katindi ang kapangyarihan ng iyong pamilya? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang anuman? Mahinang tanong ni Mila. Hindi siya isang materialistang tao na sumamba sa pera, ngunit palaging siya ay napaka-interesado pang malaman tungkol sa lakas ng pamilya ni Gerald.
Kung tutuusin, anong uri ng kapangyarihan ang talagang taglay ng pamilya ni Gerald na maaari nilang aktwal na pakilusin ang napakaraming mga helicopter at payagan si Gerald na gumastos ng pera ng walang katapusan? Hindi ko alam ang tungkol sa aking pamilya, ngunit alam ko lamang na ang aking pamilya ay mayaman at may napakaraming pera na hindi namin matatapos ang paggastos nito. Tapat na sagot ni Gerald. Puff! Hindi ako naniniwala sa'yo. Paano ka magkakaroon ng napakaraming pera na hindi mo matapos ang paggastos nito? Naramdaman ni Mila na nagmamayabang lang si Gerald. Gayunpaman, talagang nagsasabi ng totoo si Gerald. Pareho sa kanila ang nagpatuloy sa pagtatalo sa kanilang sarili at ito ay maingay at masigla. Biglang, sa oras na ito, ang buong kafeterya ay sumabog kasama ang iba't ibang mga tao na sumisigaw at sumisigaw. Napaatras si Gerald. Nang siya ay tumingala, nakita niya ang isang pangkat na mga tao na naglalakad patungo sa kafeterya. At ang taong ito ay hindi lamang kahit kanino. Ito ay walang iba kundi si Silas. Ang kapaligiran sa kafeterya ay katulad ng isang eksena kung saan lumitaw ang isang malaking tanyag na tao. Silas, mahal kita. Maaari mo ba akong tanggapin? Ang ilan sa mga batang babae ay sumigaw na walang kahiyan. Silas, ano ang dapat kong gawin bago ako tuluyang maging kasintahan? Maaari mo bang sabihin sa akin? Wow! Kailangan kong kumuha ng litrato ngayon. Ang mga ganitong uri ng mga batang babae na sumisigaw ng buong tapang ay madalas na ang mga batang babae na palaging nais na magbihis at magmanika ng kanilang sarili. Sanay na si Silas. Nandito lang ako para samahan ng isa kong kaibigan na kumain, okay? Hindi mo na kailangan gumawa ng kaguluhan pa. Sagot ni Silas habang may bahagyang nakangiti. Pagkatapos ay tinignan niya ang pintuan sa likuran niya. Sa mga oras na ito, sa ilalim ng tingin ng lahat, dalawang dalaga ang naglakad at tumayo sa tabi ni Silas. Puff! Kakasubo pa lang ni Gerald ng sopas, ngunit halos maibuga niya na ito sa mukha ni Mila nang makita ang dalawang batang babae na pumasok kasunod ni Silas. Buwisit! Laking gulat ni Gerald. Ang dalawang batang babae ay natural na napakaganda at maganda, at wala silang iba kundi sina Alice at Jesselyn. Diyos ko! Girlfriend yun ni Silas. Bakit? Dahil ba lang sa maganda siya? Napakadiri mo. Bakit mo sinisikap na akitin si Silas? Ang ilan sa mga batang babae ay nagsimulang pagalitan sila ng galit. Hindi niya siya girlfriend. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Silas ngayon lang? Kaibigan siya. Kaibigan lang niya siya. Nangangahulugan lamang iyon na mayroon pa rin tayong isang pagkakataon. Alice, Jesselyn, bakit hindi ka umupo? Sa totoo lang, kung pareho kayong hindi sinabi na gusto mo ang pagkain sa kafeterya, hindi na talaga ako pumupunta dito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumalakad ako sa kafeterya ng paaralan matapos na lumaki. Hahaha. Sambit ni Silas habang nakangiti. Pagkatapos nito, umupo siya sa mesa sa gitna ng kafeterya. Tungkol kay Alice, simpleng inayos niya ang kanyang buhok at ngumiti ng bahagya bago siya umupo. Malinaw na ayaw niyang sabihin ng sobra. Sa katunayan, natakot na si Alice matapos masaktan ni Quinton, kasunod si Gerald. Sa makatuwid, kahit na si Alice ay nasasabik at na-flatter na si Silas, na ngayon ay kilalang lahat sa Mayberry University, ay walang katapusang hinabol siya ay napaka-konserbatibo pa rin. Hindi na siya ang magiging uri ng batang babae na gagawa na ng unang hakbang. Bukod dito, sa totoo lang, imposible na ligawan siya ni Silas dahil lang sa mayaman siya at may pera. Ang interesado kay Alice ay ang pag-ibig, hindi sex. Alinmang paraan, nais ni Alice na protektahan at ipagtanggol ang kanyang sariling kawalang kasalanan at pagkabirhen bago siya nagpakasal. Bukod sa, siya ay nasa isang napakamasamang kalagayan para sa nakaraang ilang araw pagkatapos na siya ay itinapon ni Gerald. Kasabay nito, napatunayan lamang niya sa kanyang sarili na sobra ang kanyang iniisip. Marahil ay hindi tunay na malakas si Gerald tulad ng naisip niya na maging siya. Hindi. Matapos makilala si Silas sa nagdaang 2 araw, natuklasan ni Alice na maaring hindi ganon kahusay si Gerald sa akala niya. Ang pera lang niya. Napakaisip niya talaga ng sobra kay Gerald. Kung ikukumpara kay Silas, ang iba't ibang pag-ugali ni Gerald ay nasa antas ng elementarya. Biro lang. Lalo na ito ay dahil sa lahat ng atensyon na kasalukuyang tinatamasa ni Alice, na parabang ang lahat ay namamangha sa kanya. Hindi maaaring magbigay sa kanya ni Gerald ng anuman sa mga ito.
Nasiyahan din si Jesselyn sa nakakapreskong pakiramdam na ito sa oras na ito, at mayroon siyang hitsura ng kayabangan sa kanyang muka. Hoy! 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 Nakatingin ka ba sa mga magagandang babae? Inilahad ni Mila ang kanyang kamay bago niya ito winagayway sa harap ng mga mata ni Gerald. Pagkatapos nito, inilapag niya ang kanyang mga chopstick dahil nakadama siya ng kaunting galit sa oras na ito. Ah! Hindi! Nagmamadaling ipinaliwanag ni Gerald ang kanyang sarili. Nag-usisa lang ako kung paano nagkakilala si Alice at nakilala si Silas. Humph! Ano ang ibig mong sabihin hindi? Sa palagay ko dapat kang medyo mapataob at hindi komportable ngayon, hindi ba? Nagustuhan ka pa rin ni Alice 2 araw na ang nakakaraan, ngunit halata na may gusto na siya sa iba ngayon. Dapat ay pakiramdam mo ay napaka hindi komportable, tama? Tanong ni Mila habang nakasimangot. Hindi ako komportable. Kahit na pakiramdam ko ay hindi komportable dahil lang sa naawa ako kay Alice. Siya ay talagang isang magandang dalaga, ngunit siya ay sobrang materialistiko. Natatakot akong mawala ang kanyang kumpiyansa at maglublob sa kawalan ng pag-asa matapos na pasiglahin at saktan ng ibang lalaki. Totoo namang sagot ni Gerald. Sino pa ang nagpasigla at nakasakit sa kanya bago ka tumabi sa iyo? Si Mila ay nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya upang makarating sa ilalim ng bagay na ito. Nariyan din ang batang ito na kilala natin dati. Totoong nasaktan siya ng husto sa mga oras na iyon. Haha, kalimutan mo na itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito, okay? Ipagpatuloy natin ang pagkain. Sagot ni Gerald habang umiling na walang magawa. Gayunpaman, pagkatapos makagat ng 2 pagkain niya, biglang tumama ang isang maliit na pinot sa kanyang lamesa. Sino yun? Ang taong ito ay sobrang idle, tama. Hindi mapigilan ni Gerald na magmura sa loob. Pagkatapos nito, may isa pang pinot na tumama muli sa mesa ni Gerald. Sa wakas ay natitiyak ni Gerald na may isang taong sumusubok na pukawin siya. Nang siya ay tumingala, nakita niya si Jesselyn na nakasuot ng mga branded na damit mula ulo hanggang paa, nakatitig sa kanya na may mayabang na mukha nito habang kinukutya siya. Hawak niya ang isang mani kasama ang kanyang mga chopstick. Tila ba parang sinusubukan ni Jesselyn na sabihin na Gerald, hindi mo akalain na mangyayari ito no? Ang isang katulad ko ay maaring mapunta sa kanais-nais na sitwasyon ngayon. Napinaburan ako at ginawang god sister ng isang local tiko na si Silas. Binilhan niya pa ako ng mga damit, bag, at marami pang iba. Nais ni Jesselyn na ibalik kay Gerald ang lahat ng kahihiyan na idunulot at nagpahirap sa kanya sa nakaraan. At hindi nakakagulat, hindi siya pinansin ni Gerald at nagpatuloy lang siya na kumain. Agad na napansin ni Alice ang ginagawa ni Jesselyn. Sa katunayan, napansin na agad ni Alice na nandito si Gerald pagpasok niya sa cafeteria. Gayunpaman, tinignan niya lang ng saglit si Gerald bago siya umiwas ng tingin. Pinag-uusapan kung paano nakilala ni Alice si Silas, mayroon din itong kinalaman kay Gerald. Hindi ba itinapon ni Gerald si Alice sa maliit na park noong isang araw bago niya tinungo si Mila? Nakaramdam siya ng sobrang hiya at galit sa oras na iyon, at nagkataong nagkita niya si Silas nang hindi sinasadya. Matapos may dagdag siya ni Silas bilang kaibigan sa WeChat, pareho silang naging mabuting kaibigan. Tiyak din dahil nakilala niya si Silas na tuluyan nang nawala ang pinsala sa kanyang kumpiyansa sa sarili dahil kay Gerald. Sa makatuwid, hindi naramdaman ni Alice ang pangangailangan na kausapin niya si Gerald. Mahanap din niya ang iba pang mga batang lalaki na daang beses na mas mahusay kaysa kay Gerald. Humph! Nga pala, Mila, hindi mo ba sinabi na may sasabihin ka sa akin? Anong problema? Binawi ni Gerald ang saloobin at tinanong kay Mila ang tanong habang nagpatuloy sa pagkain. Ay, oh. Ito ay tungkol sa pagpunta ko sa Hong Kong Television Station para sa isang 3 buwan na plano sa pag-aaral. Aalis na ako kinabukasan. Nagparehistro na ako at nais kong puntahan doon upang mas marami akong matutunan at mapag-aralan. Pagkatapos nito, babalik ako sa Mayberry City upang maghanap ng job internship. Sagot ni Mila. Ay naku! Bakit ito biglang? Napaatras si Gerald. Natanggap ko ang paunawa kaninang umaga at pagkatapos, nagsimula akong magpatuloy sa pagpaparehistro. Matapos mag-sign up, buong araw akong dumadalo sa pagpupulong. Ang panahon ng pag-aaral ay para sa 3 buwan. Nais ko ring manatili sa Mayberry City, ngunit hindi ko nais na patuloy na nakatira sa ilalim ng aking pamilya at ng iyong anino. Gusto kong mapatunayan ang sarili ko. Mariing sagot ni Mila.
Bahagyang nalulungkot si Gerald habang tumatango. Ayos lang. Dapat ay natututo pa tayo dahil bata pa tayo. Hindi lamang ikaw, ngunit magkakaroon din ako ng sarili kong mga plano sa pag-aaral. Hindi ito isang paghiwalay, subalit, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pag-aatubili dahil magkakahiwalay sila ng 3 buong buwan. Hawak ni Mila ang kamay ni Gerald habang nakangiti at sinabing, pwede kang puntahan at bisitahin ako anumang oras na gusto mo. Hindi pa rin ako mawawala. Sige. Kung gayon, pupunta ako at makikita kita tuwing may oras ako. Gayunpaman, narinig niya ang sinabi ng kanyang kapatid na ang pangunahing lokasyon ng kanyang pamilya ay nasa North Bay, kaya, marahil ay maraming mga estate at industriya sa Hong Kong ang makikita nila. Pagdating ng oras, may bibigay lang niya sa kanila ang isang ulo, at makakaramdam siya ng kaginhawaan kahit nandyan si Mila. Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na napakadrama nito. Kapag siya ay mahirap sa nakaraan, naramdaman niya na para siyang inabandona siya ng buong mundo. Ngayong mayroon siyang pera, naramdaman niyang nagmamay-ari siya ng buong mundo. Tungkol kay Alice, ayaw nang isipin ito ni Gerald. Sa kasamaang palad, wala pa rin siyang masyadong pakikipag-ugnay sa kanya. Talagang ayaw ni Gerald na may kinalaman sa isang batang babae na may ganitong uri ng pagkatao, hindi pa man banggitin, si Jesseline. Sa ikatlong araw, pinapunta ni Gerald si Mila sa isang eroplano. Matapos palayasin si Mila, pinakalma ni Gerald ang sarili. Kung wala siyang gagawin, matututunan niya ang tungkol sa naugnay na kaalaman sa ekonomiya at pamamahala o titingnan niya ang mga isyu sa pag-unlad ng York North Mountain. Mabilis na lumipad ang oras, at di nagtagal, 3 araw na mula nang umalis si Mila. Biyernes ng hapon at nakahiga si Gerald sa kanyang kama habang nilalaro niya ang kanyang cellphone habang siya ay ginagawa. Biglang pumasok si Harper at kinakabahan na nagtanong, Gerald, nakita mo na ba si Benjamin? Hindi. Hindi ba kayo sabay na pumunta sa internet cafe? Naisip ni Gerald na tiyak na nasa internet cafe sila sa ngayon. Sa nakaraang 2 araw, may isang bagay na hindi tama kay Benjamin. Labis siyang nalulumbay araw-araw, gayunpaman, wala siyang sasabihin kahit kailan nang tanungin siya ni Gerald o ng iba patungkol dito. Sa madaling sabi, ang isang tao na palaging naging buhay na buhay ay biglang naging napakakaiba. Nang sabay silang nagtanghalian sa tanghali, tinanong ni Harper si Benjamin na pumunta sa isang internet cafe kasama niya upang mapawi ang ilang pagkabagot. Gayunpaman, hindi siya matagpuan kahit saan sa lahat ng gabi. Medyo nag-alala na si Harper. Nagsisimula na ring pawisan si Gerald. Maari bang may masamang nangyari kay Benjamin? Kinuha ni Gerald ang kanyang cellphone at sinubukan na tawagan si Benjamin. Gayunpaman, nakapatay na ang kanyang cellphone. Buwisit. Ano ang nangyayari? Tanong ni Harper habang napakamot sa ulo dahil sa pag-aalala. Wala na sa mood na humiga si Gerald, kaya't agad siyang tumayo mula sa kanyang kama habang bumulong. Napansin niyo ba, medyo kakaiba ang kinikilos ni Benjamin nitong kamakailan. Mula noong nakaraang linggo, napagtanto kong nakangiti si Benjamin minsan sa kanyang cellphone. Nang sinubukan ko na silipin ang kanyang cellphone, tumanggi siyang ipakita ito sa akin. Gayunpaman, tila mukhang nalulumbay siya nitong mga nakaraang 2 araw. Siguradong may itinatago siya sa atin. Nagsalita si Gerald habang iniisip ang tungkol sa pagganap at pag-ugali ni Benjamin sa nagdaang 2 araw. Gayunpaman, dahil si Benjamin ay palaging isang napakamasayahin at masayang-masaya na tao, walang sinuman sa dormitoryo ang kumuha sa puso nito nang siya ay nalumbay minsan. Naisip lang nilang ilabas siya upang makapagpahinga at magsaya. Napansin ko din yun. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay upang hanapin natin siya sa lalong madaling panahon. Sana walang nangyari sa kanya na masama. Matapos magsalita si Harper, agad na naghanda ang mga kapatid na lumabas at hanapin si Benjamin. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Gerald na naisip pa niyang tumawag sa pulisya. Pagbukas pa lang nila ng pinto ng dormitoryo ay natigilan ang lahat. Bumalik na si Benjamin. Siya ay basang-basa sa pawis mula ulo hanggang paa, at ang hitsura niya ay hindi pangkaraniwan. Ski! Benjamin! Saan ka pumunta? Kinakabahan siyang pinagalitan ni Harper. Naku, lumabas ako sandali. Mayroon akong nangyayari sa huling 2 araw. Si Benjamin ay tila medyo abala sa pagsagot sa kanila. Pagkatapos nito, humikab siya bago siya pumasok sa dormitoryo. Bakit pinatay ang iyong cellphone? Nang makita ni Gerald ang itsura at reaksyon ni Benjamin, naramdaman niya na may medyo humiwalay.
Benjamin, may tinatago ka ba sa amin? Ha? Ako, ayos lang ako. Kung gayon, hindi mo ba sinabi na may nangyari sa nakaraang 2 araw? Nagpalitan ng tingin sina Gerald at Harper. Kakaiba kung tunay na maayos si Benjamin. Sa oras na ito, lahat ng nasa dormitoryo ay nakapalibot na sa Benjamin. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo at tumigil sa pagsasalita, ngunit siya ay may isang napakamalungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Benjamin, sinusubukan mo ba kaming mamatay sa pag-aalala? Tanong ni Gerald sabay tapik sa balikat ni Benjamin. Bahagyang kumibot ang bibig ni Benjamin nang harapin ang pagtatanong at pag-aalala ng lahat. Hindi niya mapigilan ang pag-agaw ng kanyang buhok sa oras na ito habang sinabi niya, "Huwag mo akong tanungin kung okay ang lahat. Huwag mo akong alalahanin. Ako, si Benjamin, ay walang halaga. Ako ay isang scumbag. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag nang tanungin ako tungkol dito. Ako, nagsisinungaling ako sa inyong lahat habang ito. Ako ay tunay na isang kalokohan. Lahat kayo ay hindi na dapat ako tratuhin bilang iyong kaibigan sa hinaharap. Kung sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito, lahat kayo ay tiyak na magmamaliit sa akin." Parehong medyo nalito sina Gerald at Harper. Pagkatapos nito, sinabi ni Gerald, "Paano posible iyon, Benjamin? Mababanging lamang ang tingin namin sa iyo kung tumatakbo ka mula sa iyong sariling mga problema. Maliban kung ibig mong sabihin na hindi mo kami itinuring bilang iyong mga kapatid." Hindi. Siyempre palagi kong itinuturing kayong lahat bilang aking mga kapatid. Ang aking damdamin para sa inyong lahat ay talagang totoo. Sagot ni Benjamin habang gasgas ang ulo. "O sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Marahil, medyo gumagaan ang pakiramdam ko pagkatapos sabihin sa inyong lahat tungkol dito. Sa totoo lang, Gerald, Harper, ang aking pamilya ay talagang mahirap. Hindi ba palaging naiisip ninyong lahat na nagmula ako sa isang magandang karanasan sa pamilya? Palagi ko na itong pineke. Sa totoo lang, ang kalagayan ng aking pamilya ay hindi mas mahusay kumpara sa kung paano si Gerald ay dating. Parehong may sakit ang aking mga magulang, at mayroon din akong isang kapatid na babae na malubhang may sakit. Ang lahat ay minamaliit ang aking pamilya mula pa noong bata pa ako. May alam ka ba? Noong 7 taong gulang ako, dinala ako ng aking ina sa bahay ng aking tiyahin upang humiram ng pera sa kanya. Bilang isang resulta, itinapon nila kami ng aking ina sa kanilang bahay. Itinapon pa nila ang lahat ng mga produktong pang-agrikultura ng aking pamilya. Sa makatuwid, palagi akong natatakot lalo na ang mga tao ay magmaliit sa akin. Palagi akong may ganitong takot mula pa noong bata ako. Lalo akong natatakot na mapamura ng mga tao kung wala akong pera. Kaya't mula pa noong ako ay nasa high school, sinasadya kong gawin ito at nagpapanggap na mayroon akong pera. Noong nakaraang linggo, ang monitor ng klase ng high school na hinabol ko sa loob ng maraming taon sa wakas ay sumang-ayon na makasama ko. Gayunpaman, siya ay ganap na naiiba kumpara sa anumang iba pang mga batang babae. Hindi siya isang sakim at materyalistang tao, ngunit nagsinungaling ako sa kanya. Nagsinungaling ako at sinabi sa kanya na napakahusay ko sa pag-aaral. Sinabi ko pa sa kanya na binuksan ko ang ilang mga tindahan, ngunit ngayon. Ibinagsak ang ulo ni Benjamin dahil sa desperasyon. Naintindihan ni Gerald ang sinasabi. Sinabi niya na nais niyang pumunta dito upang makita ka ngayon. Sinabi ko sa kanya na pupunta ako at hanapin siya sa halip, ngunit pinilit niyang pumunta dito. Ano ang magagawa ko? Kung nalaman niya na nagsisinungaling ako sa kanya, siguradong makikipaghiwalay siya sa akin. Mahal ko talaga siya ng sobra. Iyon ang dahilan kung bakit nagsumikap ako at kumuha ng mga part-time na trabaho sa nakaraang 2 araw upang kumita ng pera. Hindi alam ni Gerald kung paano siya makumbinsi kay Benjamin nang makita ang estado na nasa loob ng kanyang kaibigan. Kung tutuusin, siya din mismo ang nanloko kay Mila ng ilang beses. Sa makatuwid, naintindihan niya ang nararamdaman ni Benjamin. Nais niyang makakuha ng pag-ibig, ngunit natatakot din siya na mawalan siya ng pag-ibig dahil sa kahirapan. Iyon ang dahilan kung bakit niya nagawa iyon. Aba, Benjamin, hindi ka na dapat mag-alala pa. Mayroon akong solusyon para sa bagay na ito. 11:00 ng araw na iyon. Sa gate ng Mayberry University. 3 dalaga ang nakatayo sa labas ng gate ng universidad at mayat mayang tinitignan ang kanilang paligid. Nagsisimula na silang mainip. Fanny, anong nangyayari? Hindi ba pumayag siya na makipagkita sa'yo dito sa gate?
Bakit wala pa si Benjamin dito? Oo, Fanny. Akala ko magdadala si Benjamin ng kotse para sunduin tayo, imbes ay pinaghihintay niya tayo ng matagal. Tanong ng dalawang dalaga ang babaeng nagngangalang Fanny. Pare-parehas na maganda ang tatlong dalaga. Lalo na ito para sa batang babae na nagngangalang Fanny na nakatayo sa gitna. Lalo siyang pinino at may napakatikas na aura na pumapalibot sa kanya. Okay, Yolanda. Nagsimula na si Benjamin ng sarili niyang negosyo at baka abala siya sapagkat binuksan niya ang kanyang sariling mga tindahan. Tinawagan ko na siya ngayon at sinabi niyang nakikipag-usap na siya sa ilang mga bagay na nasa kamay. Kung sa bagay, buong araw siyang gugugol sa amin ngayon. Sagot ni Fanny habang nakangiti. Ang kanilang paaralan ay nasa Harbor City, at narinig na nila ang tungkol sa kasaganaan ng Mayberry City sa pinakamahabang oras. Sa makatuwid, nais nilang pumunta at tingnan ang lugar na ito. Ang batang babae na nagngangalang Yolanda ay ang kasama ni Fanny. Narinig nila na ang kasintahan ni Fanny na si Benjamin ay mahusay na gumana sa Mayberry City. Dahil darating si Fanny upang makita si Benjamin ngayon, syempre pareho din sila na dapat sundin din siya. Sa isang banda, nais nilang lumapit at tangkilikin ang ilang mga benepisyo dahil kay Fanny. Sa kabilang banda, nais nilang puntahan at tingnan kung ang nobyo ni Fanny na si Benjamin ay nagmamayabang lamang. Kung siya talaga ay ganoon kagaling at trato ng maayos kay Fanny, tunay na maingit sila sa kanya. Hello, kayong tatlong mga kagandahan. May hinihintay ka ba? Sa oras na ito, isang itim na Passat ang biglang huminto sa harap ng trio. Ang bintana ng kotse ay pinagsama na inilantad ang dalawang batang lalaki sa kotse. Si Fanny at ang kanyang mga kaibigan ay simpleng ibinaba ang kanilang ulo nang hindi sinabi. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon na nakakilala sila ng mga lalaki na nais na matamaan sila ng ganito. Nakita ng dalawang lalaki na talagang maganda ang mga batang babae, at hindi na nila balak umalis. Tila na parang kayong mga batang babae ay hindi mag-aaral sa Mayberry University. Narito ka ba upang maghanap para sa isang tao? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ito? Marahil maaari kitang tulungan ngayon. Ang sabi ng dalawang lalaki habang diretso na silang lumabas ng sasakyan. Sumagot kaagad si Yolanda, paumanhin, ngunit darating si Benjamin upang kunin tayo sa lalong madaling panahon. Benjamin? DM nito. Hindi ko pa siya naririnig. Nagpalitan ng tingin ang dalawang lalaki. Maaari lamang nilang ipalagay na si Benjamin ay hindi gaanong kilala sa pamantasan. Kung medyo sumikat siya, tatalikod na lang ang dalawang lalaki at umalis na agad. Pagkatapos ng lahat, pinakamahusay na kung magkaroon sila ng isang mas kaunting kaaway. Gayunpaman, dahil ito ay isang napaka hindi pamilyar na pangalan, ang dalawang lalaki ay hindi natakot. Si Fanny at Yolanda ay totoong napakaganda. Sa pinakamaliit, hihilingin ng dalawang lalaki ang kanilang impormasyon sa WeChat. Naku, wala naman kaming alam na Benjamin. Gayunpaman, napakainit ng panahon ngayon. Ang iyong magandang balat ay makakakuha ng kulay ng balat kung magpapatuloy kang naghihintay dito. Mayroong isang magandang cafe na hindi masyadong malayo mula rito. Bakit hindi kami pumunta at kumuha ng kape habang naghihintay ka? Pumasok ka sa kots. Upang maging matapat, si Yolanda ay talagang may isang pagnanasa na sumakay sa kotse sa oras na ito. Kung sa bagay, ang dalawang lalaki ay mukhang napakamayaman. Gayunpaman, nang maisip niya ito, naramdaman niyang mas mayaman si Benjamin kaysa sa kanila. Bukod dito, pumunta siya rito kasama si Fanny. Nang makita niyang umiling si Fanny, umiling din si Yolanda bilang sagot. Bakit ba napakahinhin mo? Pumasok ka sa kots. Maaari lang tayong maging magkaibigan. Isang matapang na lalaki ang nagtangkang hawakan ang kamay ni Fanny habang nagsasalita ito. Tinulak ni Fanny ang kamay niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Dapat may sakit ka. Galit na sigaw niya. Ang dalawang lalaki ay hindi mapigilang makaramdam ng kaunting hiya dahil mayroong isang karamihan ng tao sa paligid. Nahit na nila ang hindi mabilang na mga batang babae dati, ngunit kailan pa sila napahiya at tinanggihan ng isang batang babae sa publiko. Sa oras na ito, ang mga batang lalaki ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago nilang inisyan at sinabi, Kagandahan, hindi mo talaga kami binibigyan ng muka, hindi ba? Hindi mo dapat hampasin ang isang tao na may mabuting hangarin at nais lamang makipagkaibigan sa iyo, tama? Habang nagsasalita siya, sinusubukan pa rin niyang gumalaw at maging sariwa sa kanila. Ano ang sige? Gayunpaman, hindi man niya siya mahawakan.
Matapos ang isang malakas na putok, biglang sinipa ang bata sa lupa. Si Benjamin, Harper, at Gerald ay sumugod na dito sa oras na ito. Nang makaalis na silang tatlo sa gate ng paaralan, napansin na nila ang dalawang batang lalaki na nagsisikap na hawakan at maging sariwa kasama si Fanny at ang kanyang mga kaibigan at sila ay sumugod sa galit. Sinumpa ni Harper, "Damn it. Ikaw talaga ang naglakas loob na hawakan ang babae ni Benjamin. Naghahanap ka ba ng iyong sariling kamatayan?" Pagkatapos nito, binugbog din nina Harper at Gerald ang ibang lalaki. "Damn nito. Talagang nagsawa na kayong tumira sa inyong tatlo. Ikaw talaga ang naglakas loob na hit ako." Ang batang lalaki na nanguna ay sumigaw habang inilagay ang kanyang kamay sa baywang. Sumasabog na siya sa malamig na pawis mula sa sakit. "Sapakin ka? Sino ba nagsabi sa'yo na landiin ang girlfriend ko? Bubugbugin kita hanggang sa mamatay ka." Labis na nagalit si Benjamin. Malinaw na taos-pusong nagmamalasakit siya kay Fanny. Sinugod niya ang lalaki at patuloy na pinagsasapak. Nagpasya din sina Gerald at Harper at nagpatuloy na binugbog ang dalawang lalaki. "Boys, mas mabuti na itatak nyo sa kokot nyo simula ngayon. Mas mabuti kung mag-iingat kayo at magsimulang tumakbo ng malayong malayo kapag nakita nyo ang babae ni Merlangdon. Naiintindihan nyo ba?" Sigaw ni Gerald. "Merlangdon? Naririnig kita ng malinaw at siguradong tatandaan kita." Alam ng dalawang lalaki na hindi sila mananalo kapag nagpatuloy ang away. Kaya, tatanggapin na lang nila ang pagkatalo at pagkatapos ay aalis. Una sa lahat, kahit na hindi pa nila naririnig ang pangalan ni Benjamin, mayroon siyang dalawang matapat na kapatid na nakikipaglaban para sa kanya. Sa makatuwid, kailangan niyang maging pambihira. Kailangan nilang magtanong sa paligid at magtanong tungkol sa taong ito bago sila makapaghiganti, di ba? Sa katunayan, tinalakay na nina Gerald at Harper ang bagay na ito sa kanilang sarili. Ang solusyon ni Gerald upang matulungan si Benjamin na magawa ito ngayon, ay para lamang sa kanilang dalawa na magpanggap na nakababatang kapatid ni Benjamin sa maghapon. Nanindigan ito na hindi dapat tulungan nina Gerald at Harper si Benjamin dahil pinili lamang niya ang kanyang batang babae dahil sa kanyang pagmamayabang. Gayunpaman, hindi nila maiwasang makaramdam ng pakiramdam dahil sa damdamin ni Benjamin kay Fanny. Bukod dito, ang tatlo sa kanila ay mayroon ng napakalakas na pagkakaibigan at kapatiran sa nagdaang 3 o 4 na taon. Sa makatuwid, hindi nila makatiis at panoorin lamang si Benjamin na nalunod sa isang malungkot at mamingaw na estado. Kaya pareho silang higit na handang tumulong sa kanya. Nais nilang tulungan si Benjamin na malusutan muna ito. Hindi inaasahan, nasagasaan nila ang kasintahan ni Benjamin na binubuli. Ito ay medyo mabuti. "Damn it. Fanny, ang boyfriend mo talaga napaka-cool." Bumulok si Yolanda habang tuwang-tuwa siyang nakatingin kay Benjamin. Pasimple niyang sinaktan ang mga ito nang sinabi niyang gusto niya, at ang dalawang iba pang batang lalaki ay hindi man lang naglakas loob na manlaban. Siya ay tunay na magiting. Sobrang suave. Bahagya namang pinagalitan ni Fanny si Benjamin. "Benjamin, ang dapat mo lang gawin ay takutin lang siya. Bakit mo siya hinampas? Hindi mo ba babayaran ang kabilang partido kung sila ay nasugatan? Ayos lang. Isang maliit na bagay lang iyan." Sambit ni Benjamin habang tinatapik ng mahina ang dibdib. "Nga pala, Gerald, nakapagbuka na ba ng lugar para sa tanghalian?" Masunurin ang umiti si Gerald kay Benjamin habang sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, Glangdon. Nagawa ko na ang lahat ng kinakailangang kaayusan. Nag-book ako sa Homeland Kitchen. Dapat ba tayo pumunta doon?" Kusa itong inayos ni Gerald para kay Benjamin. Dahil nais niyang mag-iwan ng magandang impression, bibilin niya sila ng pagkain sa Mayberry Commercial Street. Ang Wayfair Mountain Entertainment ay medyo masyadong kahanga-hanga, at tila na parang nagpapakita si Benjamin. Gayunpaman, parang ang Homeland Kitchen ay ang perpektong lugar. Gulat na gulat ang ulo ni Benjamin habang nakatingin kay Gerald. Sinusubukan niyang bigyan siya ng isang pahiwatig na ang Homeland Kitchen ay napakamahal. Paano niya kakayanin? Pasimpleng binigyan siya ni Gerald ng isang tingin na sinabing makatiyak. Pagkatapos nito, lahat sila ay sumaludo sa isang taksi bago sila sabay na tumungo sa Homeland Kitchen. Wow, ito ba ang Mayberry Commercial Street? Ang Homeland Kitchen ay dapat na may napakataas na pamantayan. Narinig ko ang ilan sa aking mga kaibigan sa Mayberry City na nagsasabi nito. Tumingin si Yolanda sa paligid ng lugar sa kaba habang papunta doon.
Nilabas din niya ang kanyang cellphone upang kumuha ng litrato paminsan-minsan. Gino. Langdon, bibili ka ng kotse pagkatapos mong magtapos, di ba? Nangangahulugan ba iyon na hindi na tayo kailangang sumakay ng taksi nang pumarito ako kasama si Fanny upang maglaro muli? May pag-asang tanong ni Yolanda. Siyempre. Sagot ni Benjamin habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hawak ni Fanny ang kamay ni Benjamin sa oras na ito, at nakakaramdam siya ng kaunting kagalakan nang marinig niya iyon. Hindi siya ang uri ng batang babae na nagbigay ng maraming kahalagahan sa pera. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng sobrang pagmamalaki sapagkat mahusay ang ginagawa ng kanyang kasintahan. Hoy! Nandito na kami? Makakalabas na tayo ng sasakyan ngayon. Si Gerald at Harper ay nakaupo sa taksi sa harap. Pagkalabas, nagmamadaling lumapit si Gerald upang buksan ang pinto para kay Benjamin. Halika! Halika at magsaya tayo sa pagkain ng sama-sama. Sabi ni Benjamin habang nakangiti. Pagkatapos nito, ang lahat ay pumasok sa lobby habang naghahanda silang magtungo sa silid na naibok na para sa kanila ni Gerald. Diemet, Benjamin, Harper, at ang may apelido Crawford. Bakit ka nandito? Sa oras na ito, mayroon ding isang pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan sa lobby na naghahanda na magtungo sa kanilang silid. Sa sandaling ang isa sa mga batang babae na nakasuot ng napakakaakit-akit ay lumingon, hindi niya maiwasang mapasigaw sa labis na pagtataka. Malinaw na ito ay hindi inaasahan. Jaislyn. Napatulala din si Gerald. Hindi niya inaasahan na makilala ang loko na batang babae dito. Sa oras na ito, ang mga tao sa magkabilang panig ay lahat ay nakatingin sa isa't isa na kinikilig. Hello? Kinakausap ko kayong tatlo. Bakit naparito kayong tatlo ngayon? Pumunta ka ba dito para kumain? Wow! Nagdala pa kayo ng tatlong batang babae dito ngayon. Talagang malaki ang pinagbago ni Jaislyn kumpara sa kung paano siya dati. Maliban na branded na ang mga damit na suot niya ngayon, malaki din ang pinagbago ng kanyang katayuan at pagkakakilanlan pagkatapos maging god sister ni Silas. Ayon kay Hailey, ang tanging inaalala lang ni Jaislyn ngayon ay si Alice. Mababa na ang tingin niya sa lahat ng iba. Pakiramdam niya ay nabuhay siya sa isang ganap na naibang mundo kumpara sa iba. Sa madaling salita, siya ay sobrang mayabang at walang respeto sa sinumang iba paman. Paano ito hindi ganito? Mayroon siyang mabuting kapatid na bumili ng kanyang mga damit at supot. Narinig ni Benjamin ang tanong ni Jaislyn, at kinakabahan lamang niya ang sulok ng kanyang shirt. Siya ay malapit na makipag-ugnay kay Jaislyn sa nakaraan, at alam na alam niya ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Dim na ito. Ito ay masyadong nakakahiya. Dito lang kami para mag-enjoy sa pagkain. Hindi na kami mag-uusap. Paakyat muna tayo. Ayaw nang panatilihin ni Gerald ang pag-uusap. Lalo na ito ay dahil nakita niya na ang taong kasama ni Jaislyn upang kumain ngayon ay walang iba kundi ang isa sa mga kakulangan ni Silas. Ito si Jaden, ang isa na naipit sa kanya sa lupa gamit ang kanyang kotse nang una silang makapunta sa universidad. Ayon sa kanyang napansin, si Jaden ay isa sa mga kakulangan ni Silas na napaka-provocative. Nasasabi niya na parang may malapit na relasyon si Jaislyn sa kanya. Hindi kaya't pareho silang magkasintahan. Halatang hindi natatakot si Gerald kay Jaden. Gayunpaman, dahil ang pangunahing tauhan ngayon ay si Benjamin at hindi siya mismo, ayaw niyang magdulot ng anumang kaguluhan sa kanyang kapatid. Gayunpaman, simpleng nakatitig si Jaislyn kay Gerald na naiinis. Haha! Ang may apelidong Crawford, huminto ka dyan. Hindi na niya tinawag ang pangalan ni Gerald. Ito ay dahil naramdaman niyang hindi naman talaga ito nararapat kay Gerald. Humph! Hindi ka ba talaga magaling, Gerald? Hindi ka ba napakahusay? Ang mga hindi pa nakakakilala ng mas mahusay ay mag-aakalang ikaw talaga si Crawford. Ikaw ay bilang kahangahangang bilang maaari mong maging. Ako, si Jaislyn, nagustuhan ka dati. Iniisip ko pa nga na matulog na kita. Ngunit ano ang tungkol sa iyo, na may apelido Crawford? Napaka-bullish mo at hindi mo ako dinala, Jaislyn, sa iyong pagsasaalang-alang man lang. Naalala mo ba kung paano mo personal na tinuloy ang pagtuloy kay Alice sa departamento ng pag-broadcast kanina lang? Malinaw na alam mo ang tungkol sa aking nararamdaman para sa iyo, ngunit hindi mo ako pinansin at hindi mo rin pinansin. Si Jaislyn ay napuno ng puot at nakakagiling lamang siya ng ngipin sa galit. Sa oras na ito, siya ay naging pagkadyos ni Silas.
Bukod dito, ang matalik na kaibigan ni Silas, si Jaden, ay interesado na sa kanya, at pareho silang nasa isang hindi siguradong relasyon ngayon. Hindi ba sila mas mahusay kaysa kay Gerald? Sa makatuwid, walang ibang nai-target si Jaislyn kundi si Gerald lamang. Ang may apelido Crawford. Hindi ba kayo napaka-bullish sa nakaraan? Bakit hindi ka na naka-bullish ngayon na nandito na si Silas? Tanong ni Jaislyn habang nakabras ang mga braso sa harap ng dibdib. Gayon din, hindi ka lang ba kumakain kasama si Mila sa cafeteria ilang araw na ang nakakalipas? Ano ang ginagawa mo sa mga batang babae ngayon? Hoy! 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 Sino ka at ano ang pinag-uusapan mo? Sino ang nagsabing narito tayo kasama niya? Kami ay mabuting kaibigan lamang ng kasintahan ni Langdon. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yolanda na pigilan ang malamig na salita ni Jaislyn. To be honest, Yolanda ay tumingin ng mababa kay Gerald na wala talagang klase o fashion sense. Kung hindi dahil sa katotohanang siya ay kapatid ni Benjamin, hindi rin siya tiningnan ni Yolanda. Sa makatuwid, nang marinig niyang sinabi ni Jaislyn na kasama niya ang binatang ito na tinawag na Gerald, hindi niya maiwasang mapabulaanan kaagad ang kanyang mga salita. Ang pangunahing dahilan ay dahil naramdaman niya na hindi kasya siya sa mga mata si Jaislyn. Ha? Langdon? Aling Langdon ang tinutukoy mo? Tanong ni Jaislyn habang nakasimangot. Pinag-uusapan ko si Benjamin Langdon. Ano ito? Nagpatuloy ang pagtatalo ni Yolanda at Jaislyn sa oras na ito. Sa sandaling marinig nila ang mga salitang ito, pareho na nakalusot lamang ng noo ni Gerald at Benjamin ang kanilang noo sa kawalan ng pag-asa. Bakit pilit na pilit silang hinihimok ni Gerald na pumunta sa kanilang silid sa lalong madaling panahon? Hindi ba ito tiyak dahil nais niyang pigilan ang pag-uusap na makarating sa puntong ito? Ang kinatakutan niyang mangyari ay totoong nangyari sa huli. Tumawa ng malakas si Jaislyn. Hahaha. Ano ang pinagsasabi niyo? Tinutukoy mo ba si Benjamin bilang si Langdon? Siya si Langdon. Tumawa si Jaislyn na parabang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa buong mundo. Aling Langdon ang sinasabi mo? Nakarating na ako sa universidad na ito nang medyo matagal na, at marami ring mga mayamang tagapagmana na dumating upang kamustahin ako. Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol dito kay Benjamin Langdon? Tumawid si Jaden ng kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at nagtanong, dahil labis siyang nalibang. Agad na gumanti si Yolanda. Humph! Si Benjamin ay hindi isang mayamang mana. Nagsimula siya mula sa simula at nagbukas na ng maraming mga tindahan sa Mayberry City. Tama ba ako, Fanny? Pasimple na tumango si Fanny. Diyos ko! Tinakpan ni Jaislyn ang kanyang bibig nang may nagtataka na muka. Benjamin, nagbukas ka ng maraming tindahan sa Mayberry City. O Diyos ko! Kailan mo binuksan ang mga tindahan na ito? Anong uri ng mga tindahan ang iyong binuksan? Sadya namang tanong ni Jaislyn habang nagkukunwaring nagulat. Ang bawat isa ay nakatuon ang kanilang tingin kay Benjamin sa oras na ito. Si Benjamin ay ganap na nalugi. Ay! Galit na tumingin si Gerald kay Jaislyn. Naramdaman niya na tila may naisip ang loko-loko na ito. Hindi mahalaga kung ano, kailangan niyang makuha ang ilalim ng bagay na ito, at talagang ayaw niyang ibigay sa kanilang tatlo ang anumang muka. Malinaw na ang pakay niya ay mapahiya at mapahiya silang tatlo. Jaislyn, nagbukas na si Benjamin ng maraming iba't ibang tindahan. Kailangan ba naming ipaalam sa iyo ang isa sa lahat ng mga tindahan ng isa-isa? Hipag, Fanny, halika, punta tayo sa ating silid sa itaas ngayon. Gumawa ng isang paanyaya si Gerald habang kusa niyang hinaharangan si Jaislyn upang hindi na siya makapagsalita ng kalokohan. Gayunpaman, simpleng itinaas ang paa ni Jaislyn at sinipa ang puwetan ni Gerald. Damn it! Lumayo ka sa aking paraan. Bakit wala akong karapatang malaman tungkol dito? Talagang malapit kami ni Hailey, at si Harper ay kasintahan ni Hailey. Si Benjamin ay kaibigan ni Harper, kaya bakit hindi alam ni Hailey ang tungkol sa pagbubukas ng anumang tindahan ni Benjamin? Gusto ko talagang alamin kung anong nangyayari dito. Si Jaislyn ay nagpatuloy sa pagsasalita sa isang napakanangingibabaw na pamamaraan habang siya ay nakangisi. Gayunpaman, hindi ko hahayaang umalis kayo ngayon hanggang sa maabot ko ang ilalim ng bagay na ito. Kalimutan mo na, Benjamin. Sabihin mo lang sa kanya ang mga pangalan ng mga tindahan na iyong binuksan upang magmadali at kumain na tayo.
Mahinang sabi ni Fanny habang naiinis na nakatingin kay Jaiseline. Oh? Gilang Don, sabihin mo sa kanya kung alin ang mga tindahan na iyong binuksan, baka ang taong-taong tampalasan na ito ay patuloy na tumingin sa iyo. Nagchim din si Yolanda sa oras na ito. Ikaw talaga ang naglakas loob na tawagan akong snob. Parehas na silang papasok sa isa pang mainitang pagtatalo nang biglang tumunog ang cellphone ni Jayden. Ang bawat isa ay naging medyo tahimik sa oras na ito. Pinsan! Bakit wala ka pa dito, ano pa ang hinihintay mo? Ano? Nagpunta ka sa ospital. Binugbog ka? Kanino? Biglang naging malamig at seryoso ang tono ni Jayden. Okay, pagkatapos ng paggamot, maaari ka nang pumunta sa Homeland Kitchen at kumain muna. Pagkatapos nito, pupunta kami at ayusin ang score sa mga lalaking binugbog sa pareho kayong maglaon sa hapon. Ibinaba ni Jayden ang telepono matapos magmura sa galit. Hindi pinansin ni Jaiseline si Gerald at ang iba pa. Jayden, anong meron? Ito ba ay isang tawag sa telepono mula kay Kingston? Tumalikod siya upang tignan si Jayden na may pag-aalala ang muka. Inikot-ikot ni Jayden ang leg nito ng bahagya at nag-iingay habang ginagawa ito. Oo, tumawag ang pinsan kong kapatid na sasabihin sa akin na siya ay binugbog ng 3 tao ngayon lang. Nagpunta siya sa ospital upang magpagamot ng kanyang mga pinsala, at siya ay nandito anumang oras sa lalong madaling panahon. Sinong gumawa nito? Sino ang magiging matapang na talagang maglakas loob na talunin si Kingston? Sino ang hindi makakaalam na pinsan mo si Kingston? Sumagot din si Jaiseline sa isang masakit na tono. Sino ang nagmamalasakit sa pagkakakilanlan ng iba pang partido? Ikaw, gusto kong tumawag ka. Tanungin sina Asher, Josias, at ang iba pa sa kanila na tipunin ang mas maraming tao. Gusto kong harapin ang mga bagay mamaya sa hapon. Oh, G. Scott. Sumagot agad ang mga kakulangan ni Jayden. Sa oras na ito, nagpalitan ng tingin sina Gerald at Harper. Ang naiisip nila sa oras na ito ay maliwanag. Maaari bang maging isang pagkakataon ito? Ang awkward naman ito. Sa ganitong kalagayan ng pagkatigil, isang itim na pasat ang umungal at biglang nagpreno sa labas ng pasukan ng restauran. 2 batang lalaki na namamaga at nabugbog ang muka ay tumalon mula sa sasakyan. Nagulat din si Yolanda nang makita ang 2 lalaki. Bulalas niya, sige. Pareho talaga silang 2. Pinsan, binugbog ka talaga. Binugbog ka nila ng matindi. Ano ang dahilan? Nag-aalala na tanong ni Jayden nang makita silang pareho na naglalakad papunta sa kanya. Tungkol naman sa 2 pinsan na ito, noong wala si Jayden sa nakaraan, pareho silang medyo hindi napigilan sa Mayberry University. DM nito. Ngayon na lumipat na siya sa Mayberry University kasama si Silas at pagkatapos niyang linawin na magtatatag sila ng awtoridad dito, ang mga kapatid niyang pinsan ay napalo ng husto. Ito ay simpleng nagpapahiya. Nang makita silang Benjamin at Harper na pareho, hindi nila maiwasang mapabagsak ang kanilang mga ulo sa hiya. Ang 2 lalaki na ito ay ang 2 lalaki na pinagtripan ng 3 sa harap ng gate ng paaralan kanina. Sa totoo lang wala silang naramdaman kahit ano nang binugbog nila sila, at naramdaman nila ang napakatapang sa oras na iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpapatahimik ng kaunti, pareho silang hindi maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Kung sa bagay, si Jayden ang naging kakulangan ni Silas. Sa katunayan, kahit walang Silas, hindi nila kayang mapahamak mag-isa si Jayden. Ito ay napakalungkot. Ubo. Huwag nang banggitin, pinsan. Orihinal na nakita namin ang 3 medyo magagandang batang babae ngayon at nais naming magsimula sa isang pag-uusap at maabot sila. Bilang isang resulta, kami ay, ske. Ang batang lalaki na nagngangalang Kingston ay yelpet na nagagalit sa oras na ito. Nang siya ay lumingon, nakita niya si Benjamin at Harper, at hindi niya mapigilang mapasigaw ng malakas. Pinsan kapatid, kilala mo ba sila? Tanong ni Kingston habang nakatingin kay Benjamin. Hindi. Ngunit kilala sila ng iyong hipag na si Jaiseline. Nakangiting-ngiti sa mukha si Jayden nang tanungin niya, ano ang nangyayari, Kingston? Dimet, pinsan. Pareho kaming binugbog ng 3. Medyo nagulat din si Jayden. Agad siyang tumingin kay Gerald habang tinitignan silang 3 ng malamig. Ano? Binugbog ka nilang 2? Kingston, sigurado ka ba tungkol dito? Siyempre sigurado ako. Ang 2 ito ang bumugbog sa kanya at ito ang lalaking bumugbog sa akin.
Siya nga pala ang taong sumuntok sa aking mata. Sumagot si Kingston habang tinuturo niya ng masama si Benjamin. Napalunok lamang nina Benjamin at Harper ang kanilang laway. Mas nag-aalala sila tungkol sa isang bagay, mas marami itong mangyayari. Tinanong sila ni Jaislyn habang siya ay nagagalak, Dimnit Benjamin Harper, at ang may apelido Crawford. Kailan kayo naging matapang? Naglakas loob ka pa ring bugbugin ang mga kapatid na pinsan ni Jayden. Sa oras na ito, ang lobby ng Homeland Kitchen ay masikip ng maraming mga panauhing nandito upang manood ng libangan. Sinabi ni Kingston habang siya ay nanunuya sa oras na ito, Jaislyn, kilala mo ba talaga ang taong ito? Itatanong ko lang sana sa iyo kung alam mo kung sino itong Benjamin Langdon. Kung sa bagay, alam mo kahit na maraming mga tao kumpara sa akin. Hindi ko talaga inasahan na malalaman mo kung sino itong Langdon. Haha. Ano? Benjamin Langdon? Pinag-uusapan mo ba siya? Puffed. May sasabihin ako sa iyo. Sa kanilang tatlo, bukod sa Harper, lahat sila ay mabubuting bagay lamang. Ang isang tinawag na Benjamin na ito ay wala ring pera at mahirap lamang siyang mag-aaral. Tulad ng para sa isang may apelido na Crawford na nakatayo sa tabi niya, siya ay hindi higit sa isang kalunos-lunos na tagatago. Kaya, Kingston, alam mo bang napagtripan ka lang ng tatlong nakakaawang tao ngayon? Sa oras na ito, namumula rin sa hiya si Fanny at ang iba pa habang tinititigan nila si Benjamin na simpleng ibinaba ang kanyang ulo nang walang sinabi. Si Fanny at ang iba pa ay tila naiintindihan na ang nangyayari. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi talaga tumugon si Benjamin kahit na kanina pa siya agresibo na tinanong ni Jaislyn. Hindi kaya nagsinungaling sa kanya si Benjamin ng buong panahon. Lumalabas na nagpapanggap lang sila. Nasabi ko na wala pa akong naririnig na kaig lang dun dati. Perpekto ito, bakit hindi na lang natin iayos ngayon ang score dito? Nginisya ni Kingston bago siya basag sa lig. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang bote ng beer sa gilid bar. Kinamayan niya ito sa kanyang kamay bago siya ngumiti at lumingon upang tumingin kay Jayden at sinabi, Pinsan kapatid, okay lang ba sa akin na maging medyo mapangahas dito? Tumango si Jayden habang sinasabi, okay lang. Ang manager dito ay si Jen, at siya ay pagkadyos ni Silas pati na rin sa akin. Hahaha. Maari mong gawin ang nais mo. Nakuha ko. Damn it. Ikaw talaga ang naglakas loob na maging bungga sa harapan ko. O sige, Langdon, gagamot kita sa ilang serbesa. Splash. Binuksan ni Kingston ang serbesa at nag-spray ng maraming beer ng direkta sa mukha ni Benjamin. Ito ay talagang katulad ng isang eksena sa isang pelikula. Phew. Pagkatapos nito, itinaas ni Kingston ang bote sa kanyang kamay habang inihahanda niyang isilid ang bote sa ulo ni Benjamin. Tungkol kay Benjamin, mahigpit lamang niyang nakakubit ng mga kamao sa pagtanggap niya sa lahat ng bagay na mangyayari. Kung sa bagay, alam niya na hindi niya kayang pukawin si Jayden. Sigurado ito. Malapit na siyang magtapos, at naniniwala siyang magkakaroon ng 10,000 iba't ibang paraan si Jayden upang makitungo sa kanya. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi ang kusang tanggapin kung ano ang susunod. Wala siyang pera at walang kapangyarihan, kaya't wala siyang magawa. Ni hindi niya kayang protektahan ang sarili niyang kasintahan. Napapikit siya ng mahigpit habang hinihintay ang pagtama ng bote sa kanyang ulo. Sa oras na ito, bigla niyang narinig ang isang malakas na putok. Natapon ang beer sa buong sahig. Pagkatapos, agad na nakita ni Benjamin na nahulog si Kingston sa sahig habang nakahawak siya sa kanyang ulo at dumudugo na ng malubha sa mga sandaling iyon. Si Gerald ang kumuha ng bot ng serbesa bago ito ihinampas direkta sa ulo ni Kingston. Naglakas loob ka na saktan si Langdon. Sa tingin ko ayaw mo nang talaga mabuhay pa. Hindi na nakatiis pa si Gerald nang makita niya si Kingston na malubhang pinapahiya si Benjamin. Dahil nagpapanggap na sila, nagpasya na siyang ipagpatuloy iyon hanggang sa matapos. Napatulala sina Benjamin, Harper, Fanny, at ang iba pa. Napatulala din sina Jayden at Jaislyn sa mga oras na iyon. Direktang nagmura si Jayden, ikaw na may apelidong Crawford. Naglakas loob ka talaga na patulan ang kapatid ko. Dapat pagod ka na sa buhay. Alam mo bang kaninong teritoryo ito? Naniniwala ka ba na makasisiguro akong hindi ka alis sa lugar na ito kung nakatayo ka pa rin ngayon? Pagkatapos nito, inutusan niya ang isa sa kanyang mga kakulangan, pumunta at hilingin sa aking Diyos na pumunta dito. Inatake ang kapatid ko sa shop niya ngayon. Gusto kong dumating si Jen at ayusin ang bagay na ito sa aking ngalan.
Matapos niyang magsalita, ngini siya ni Jaden habang nakatingin kay Gerald. Oh? Ang kabataang ito ay tunay na mapusok. Alam ba niya kung anong lugar ito? Ito ang Homeland Kitchen na nasa Mayberry Commercial Street. Ito ang teritoryo ni Jane. Ang batang ito ay talagang naglakas loob na umatake sa sariling kapatid ng kapatid na lalaki ni Jen sa kanyang teritoryo. Siguradong pagod na siyang mabuhay. Demon. Narinig ko na si Jane ay talagang napakadominante sa Mayberry Commercial Street. Narinig ko na kahit ang bagong dating, Sig Zeke, ay hindi naglalakas loob na tratuhin si Jen nang hindi naangkop. Isipin lang kung anong klaseng background si Jen. Ski. Hindi mo ba narinig na si Jen ay may napakalapit na ugnayan sa misteryosong Crawford? Sinabi pa ng ilang tao na si Jen ay babae ni Crawford. Kaya, natural lamang na kahit Sig Zeke ay kailangang bigyan din ng kanyang mukha. Ay naku! Ay naku! Ito ay talagang kahanga-hanga. Sa palagay ko hindi may iwan ng binatang ito ang lugar na ito ngayon na nakatayo. Ang mga manunood na nanonood ng eksena sa oras na ito ay hindi mapigilang talakayin ang bagay na ito nang nag-aalala. Siyempre, maraming tao ang nandito lamang upang mapanood ang kapanapanabik na eksena. Mabilis na hinimok ni Harper, Benjamin, Gerald, pareho kayong dapat subukan at tumakas ngayon. Dito na lang ako titira. Maaari silang makitungo sa akin subalit nais nila, ngunit hindi mo kayang mapahamak sila, kaya dapat kang magmadali at umalis ngayon. Sa sandaling ito, umiiyak na si Fanny nang marinig ang mga taong nagbubulungan at nag-uusap sa paligid niya. Hindi. Gerald, Harper, pareho kayong dapat na ilayo si Fanny at ang mga batang babae mula sa lugar na ito ngayon. Babalik ako at aalagaan ang bagay na ito ng mag-isa. Si Benjamin ay nasusunog din ng sigasig sa oras na ito. Nagkaroon na siya ng kaisipan na siya ay mapapahamak kasama ang kabilang partido ngayon. Walang makakaalis sa lugar na ito ngayon. Isang malakas at mataas na babaeng tinig ang biglang tumunog sa sandaling ito. Sa sandaling iyon, isang babae ang nakita na naglalakad sa hagdan. Ito ay si Jane, ang manager ng Homeland Kitchen. Binati siya kaagad ni Jaden nang magsimula na siyang magreklamo, Jane. May binugbog sa kapatid ko. Tumalikod si Jenny upang tignan ang taong nagpalo sa kanyang kapatid. Sa oras na ito, nakita niya si Gerald na may isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang muka habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Hindi mapigilan ni Jen na maramdaman ang panginginig ng kaunti ng kanyang katawan. Dahil nagbook na si Gerald ng isang silid sa Homeland Kitchen ngayon, natural na ginawa niya ng maaga ang lahat ng kinakailangang kaayusan kasama si Jen tungkol sa kung paano niya dapat tatanggapin ang kanyang mga panauhin. Pinakiusapan niya na gumawa siya ng kilos upang magpanggap si Benjamin na isang malaking pagbaril. Ito rin ang dahilan kung bakit nasa taas si Jen habang ito, personal niyang nililinis ang silid sa itaas bilang paghahanda sa kanilang pagdating. Bumaba lang siya pagkatapos niyang marinig na may nakikipag-away. Totoong hindi niya inaasahan na ito ay Sig Crawford. Gino. Crow. Binigyan ni Gerald ng babalang pagtingin si Jen bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Ah! Oh? Dapat ikaw si Langdon, tama? Nandito na pala si Langdon. Napatingin si Jen kay Benjamin habang ngumiti siya ng propesyonal. Si Benjamin ay nasa isang pagkawala sa oras na ito. Ano ang nangyayari, hindi ba dapat siya ay tumatanggap ng parusa mula sa malakas at makapangyarihan, Jan? Sumandal si Gerald palapit kay Benjamin habang pinapaalala niya na maging matatag siya at igiit na siya si Langdon. Nagtitiwala si Benjamin na hindi papayag si Gerald na gumawa siya ng kalokohan sa sarili. Sa makatuwid, simpleng tumango lamang siya nang sinabi niya, "Oh, ako." "Oh? Langdon, dapat ay sinabi mo sa akin ng maaga na narito ka. Bababa sana ako upang makipagkita sa iyo ng personal, kung gayon." "Langdon, mayroon bang nasaktan sa iyo?" Habang nagsasalita si Jan, malamig ang tingin niya kina Jaden at Jaislyn, at nanlaki ang mga mata ni Jaden na may pagtataka. Tungkol kay Jaislyn, syempre sigurado siya na si Benjamin ay walang iba kundi isang nakakaawa na haltak. Ano si Langdon? Kahit na siya si Langdon ngayon, ito ay dahil lamang sa pagtulong sa kanya ni Jen. Ito ay dahil kilala na ni Jaislyn si Jen mula pa noong unang panahon. Alam din niyang gigolo si Gerald, at dati siyang manliligaw ni Jen. Tiyak din dahil nagkaroon siya ng ilang mga salungatan kay Jen noong nakaraan na una niyang pinaplano na gamitin ang kanyang relasyon kay Jaden upang malinis ang kanilang dating hindi pagkakaunawaan.
Gayunpaman, kitang-kita na tinutulungan ni Jen si Gerald. Pero hindi ba may girlfriend na si Gerald? Paano siya pa rin ang magiging manliligaw ni Jen? Hindi. Hindi kaya alam ni Jane na may girlfriend na si Gerald. Nang makita niya ang sitwasyon na papunta sa kabaligtaran kaysa sa inilaan niya, ang mga mata ni Jaislyn ay sumisikat ng masigla sa oras na ito. Jen! Hinampas nila ang ulo ng tropa ko. Mapait na reklamo ni Jaden sa sandaling iyon. Slap! Taliwas sa kanyang inaasahan, isang sampalang sagot sa kanya ni Jen. Jaden, ang lakas na talaga ng loob mo at matapang ka na ngayon. Saan ka nagkaroon ng lakas ng loob na magdulot ng away dito? Nagawa mo pang gambalin si Murkraw. Malangdon. Nagulat si Jaden nang makatanggap siya ng sampal sa kanyang muka. Bagamat hindi siya natuwa sa kanyang natamo, nagpasya siyang manahimik na lang. Hindi siya mangmang. Ngayon, natitiyak niya na ang taong ito na tinawag na Langdon ay halatang isang taong may isang malakas na pinagmulan. Hindi lamang siya isang mahirap at kalunos-lunos na pagkatao tulad ng ginawa sa kanya ni Jaislyn. Kung hindi man, bakit pa si Jan, na karaniwang mayabang, ay bibigyan talaga ng napakaraming mukha si Benjamin? Sa sandaling ito, ang tanging nagawa lamang niya ay ibababa ang kanyang ulo at manahimik. Demon! Napakamalupit na eksena nito. Si Yolanda na sumama kay Fanny, ay gulat na gulat din. Lalo na naramdaman ni Yolanda na mas naingit sa ugali ni Jen bilang isang malakas na babaeng may karera. Hindi niya maiwasang magtaka kung makikilala din niya ang isang tao na kasing makapangyarihan at maimpluwensyang tulad ni Crawford. Kung iyon ang kaso, maaari rin siyang magbigay ng sampal sa sinumang mayamang tagapagmana na hindi kasya siya sa kanyang mga mata. Hahaha! Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, aalis ka sa lalong madaling panahon. Kung hindi, Jaden, hindi ka na makakaalis sa lugar na ito. Malamig na sabi ni Jan habang nakabras ang mga braso sa harap ng dibdib. Hindi mapigilan ni Jaden na manginig sa takot. Sa ngayon, gusto lang niyang humingi ng paumanhin kay Benjamin at umalis kaagad sa lugar na ito. Doon lang, sumigaw ng malakas si Jaislyn, sandali lang. Miss Jen, mangyaring maghintay sandali. Kahit na nagkaroon kami ng aming mga salungatan at hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, mangyaring pakinggan ako bago mo kami palayasin. Pagkatapos kong magsalita, tiyak na magsisisi ka sa pagtulong mo sa isang tao ngayon. Malamig na tinitigan ni Jaislyn si Gerald habang nagsasalita. Tila na naisip niya na si Gerald na nahak sa 1,000 piraso ni Jen sa paglaon. Hihi! Ikaw yun, ikaw maliit na bitch. Ano ang sasabihin mo? Kung ano ang masasabi mong mas mahusay na maging kapaki-pakinabang sa akin. Kung hindi man, ayusin ko ang parehong luma at bagong mga marka sa iyo ng sabay-sabay. Nang makita ni Jen si Jaislyn, naalala niya rin ang eksena kung saan siya ay inakusahan na nagtataas ng gigolo nang pinauwi niya si Gerald sa paaralan noon. Ito ay sanhi ng maraming kahihiyan at kahihiyan para kay Crawford. Posage, Miss Jane. Sasabihin ko lang sa iyo ang lahat ng direkta pagkatapos. Ang taong may apelidong Crawford ay nagtaksil sa iyong pagtitiwala. Talagang may kasintahan siya sa aming universidad, at ang kasintahan niya ay mula sa aking departamento. Ito ang pinakamalaking card na trompeta ni Jaislyn. Matapos niyang magsalita, tinuro niya si Gerald habang sinasabi, kung ikaw ay isang lalaki, sasabihin mo kay Miss Jen ang totoo, di ba? Bahagyang tumango si Gerald habang sinasabi, opo. Ang pangalan ng kasintahan ko ay Mila, at siya ay mula sa parehong kagawaran ni Jaislyn. Hahaha. Pareho kaming naging mag-asawa ilang araw na ang nakakalipas. Hahaha. Miss Jen, narinig mo yun? Siya na mismo ang umamin. He said. Si Jaislyn ay tumatawa, ngunit sa oras na ito, unti-unting tumigil siya sa pagtawa. Orihinal na nais niyang makita ang galit, at kahit isang nakamamatay na ekspresyon sa mukha ni Jen. Kung sa bagay, pinaglaruan at pinagtaksilan siya ng isang lalaki. Lahat sila ay mga kababaihan, kaya sino ang hindi maunawaan ang pakiramdam ng galit at ang pamamaslang na hangarin na magkaroon ng isang tao kung nalaman nila na sila ay pinagtaksilan. Gayunpaman, ang nakikita lamang ni Jaislyn ay isang anyo ng pagkabigo at pagkainip sa galit na mukha ni Jen. Ito ba ang gusto mong sabihin sa akin? Haha. Kaya, ang isa sa mga kakulangan ni Langdon ay nakakuha lamang ng kasintahan para sa kanyang sarili. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Totoo bang naisip mo na ang binatang ito na may apelidong Crawford ay talagang isang gigolo na tinataas ko?
Sagot ni Jen habang nagtatawanan. Ah, hindi ba ganun? Nagulat si Jaislyn. Sampal? Binigyan siya ni Jen ng mahigpit na sampal sa mukha. Ikaw Bitch. Pinagsisiraan mo na ako mula pa noong huling oras at talagang naglakas loob kang magpatuloy sa paglabas ng mayabang na claptrap. Napatulala si Jaislyn. Ito pala ay mali ang palagay niya. Bilisan mo at umalis ka sa lugar na ito ngayon. Sigaw ni Jen, nasusunog ang kanyang mga mata sa galit. Oh? Oh? Aalis ako ngayon din. Naluluha na si Jaislyn at tinakpan ang muka habang naghanda na umalis kaagad. Sandali lang. Sa oras na ito, biglang nagsalita ang isang babae. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.